Sound check, sound check. Ayun. So, nakasettle na rin po naman ang lahat. Mag-start na po tayo. Okay. Opo. Amen. Opo. Ay, bigyan ko po si Tita. Sige. Mag-start po tayo. Yumuko po tayo at manalangin po muna tayo. Humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lakas ng katawan, lakas ng isipan na iyong pinagkaloob sa amin sa araw-araw, Lord. At sa umagang ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, amin pong hinihingi ang iyong paggabay. Pangunahan niyo po ang gawain ito. Biyayaan niyo po kami ng matalas na pag-iisip at itanim niyo po sa aming mga puso't isipan ang lahat ng aming mapag-aaralan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at sa patuloy na kabutihan mo sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, eto na po, dito na po tayo sa, sige, mag-review po muna tayo. Let's go back. Sa layunin ng aralin natin, tignan natin kung naunawaan po natin yung mga past lessons. So, let's start sa unang layunin, maunawaan kung bakit kailangan nating maligtas. So, naunawaan po ba natin bakit kailangan tayong maligtas? Upang sigurado ang Amen. Kailangan nating maunawaan upang sigurado po tayo, naligtas po tayo at makukuha po natin yung reward ni Lord na buhay na walang hanggan. And number 2, yung pangalawang layunin, matukoy ang sanhi ng pagkakahiwalay ng Diyos sa tao. So ano po yung sanhi na yon? Kasalanan, the sin. That's right. Wow, ang dami po nating natutunan. Pangalawang layunin, check. First layunin, check din po. Sige, sa pangatlo, malaman ang kahalagahan ni Jesucristo sa ating kaligtasan. Bakit po mahalaga si Jesucristo at bakit siya lang po ang karapat-dapat? Siya ang Yes, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya po yung daan. Ano pa po? Yes, the truth and the life. Jesus is the way, the truth, and the life. At bakit si Jesucristo? Hindi pwedeng yung Amen. Si Jesucristo lamang ang walang bahid ng kasalanan. At siya po yung kordero ng Diyos. The Lamb of God, the best sacrifice para sa ating mga kasalanan. Wala nang iba kundi si Jesucristo lamang ang tatanggapin ng Panginoon na siyang kabayaran ang buhay niya, ang dugo niya ang tatanggapin ng Panginoon na siyang kabayaran ng ating kasalanan. At number 4, matutunan kung paano tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano po ito? Nandyan pa po yung answer sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yes, faith kay Jesus Christ. So later on, i-discuss pa po natin yan. Paano natin tatanggapin ang Panginoong Jesus? And sa ating mga Christians, natanggap na po natin, pero kailangan po natin i-discuss ulit para later on, pag i-share po natin about salvation.
alam po natin kung paano po yung process para tanggapin ng mga kaibigan natin, kapamilya natin, at paano sila manampalataya sa ating Panginoong Jesus. And number 5, maisabuhay ang pagtatalaga ng sarili kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So dito na po yung pumapasok, di ba? Binigyan po tayo ng mercy, forgiveness, grace, yes, ni Jesus. So, paano po natin maisasabuhay ito? Hindi lang po na tumanggap na ako sa Panginoon, okay na ako. So, kailangan po nating isabuhay bilang mga ligtas na Kristiyano. Paano po ang ating mga buhay after that? Okay? So far, na-cover na po natin yung layunin ng aralin. Ano po? So, punta na po tayo sa accepting Christ or receiving the salvation. Okay, so first po, ang handog na kaligtasan, the offer of salvation. Sa una po, si Jesus ay handang patawarin ka kung tatalikod ka sa kasalanan. So, dahil lumapit na po tayo sa Panginoon, kailangan na po nating talikuran kung ano man yung past natin, kung ano man yung, gaya po ng sinasabi lagi ni Pastor, di ba? Nagpalit na tayo ng damit. Yung lumang damit, anong gagawin natin? Itatapon na po. Susunugin na. Yes po. Hindi yung lalabhan pa natin. Tapos may dumi pa rin yun kasi duming-dumi na, no? May mancha na. Tapos babalik pa natin. Yes. Binigyan na tayo ni Lord ng bagong damit, malinis na damit. Kaya kailangan po nating ingatan ito na huwag madumihan ulit. So next, siya ay handang iligtas ka kung isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. So, bilang mga Kristiyano, ang ating buhay ay para lamang kay Jesus. Kaya po tayo tinawag na Christians or followers of Christ. Amen. So, and last, number 3, in 2 Corinthians po 5, verse 19, nang sabi po dito, kay Kristo, mayroong kapatawaran ng kasalanan at pakikipagsundo sa Diyos. Gaya po ng na-discuss natin, Kordero ng Diyos, siya lamang ang walang bahid ng kasalanan, so siya po yung best exchange sa ating mga kasalanan. Sa Kanya lamang may kapatawaran ng ating kasalanan. And yan po yung agreement between us at sa Diyos. So tanggapin si Jesus upang tayo ay maligtas at mawala yung kasalanan in between the man and the God. Okay, so next, para makamit ang kaligtasan, the invitation to receive salvation. So paano po natin tuturuan ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, paano makamit ang kaligtasan? First, magsisi sa kasalanan, talikuran po nila, and manampalataya kanino? Kay Jesucristo lamang. Lamang. Wala nang iba pa. Okay? Only Jesus Christ. Next, tanggapin ang kanyang kaligtasan. Kailan? Ngayon mismo, tanggapin ang kaligtasan na offer ng Panginoon sa atin. At ngayon mismo, because, sabi nga sa Bible, tomorrow is not guaranteed. Hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas, sa kinabukasan. Gaya na po ngayon na punong-puno ng kaguluhan ng mundo. Ang daming unexpected happenings. So, kaya kilos-kilos po tayo para sigurado po ang ating kaligtasan at ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay.
So next, pananalig kay Kristo, ang ating faith sa Panginoon. Number 1, lagi po nating inuulit-ulit ito, na hindi tayo maliligtas sa sarili lamang nating gawa. So we should not be proud na malakas ako, matalino ako. Lahat ng meron tayo dito sa mundo, pwedeng mawala sa isang iglap. Kaya hindi natin kayang magkaroon ng kaligtasan batay sa ating sariling lakas, not by our good works. And sa second one, maliligtas tayo sa pamamagitan sa ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Okay, so only our faith in Jesus can save us. And number 3, kailangang ipahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig tayo ng buong puso upang tayo'y maligtas. Okay, so next, paano tanggapin sa buhay natin si Kristo? First, manampalataya, we already discussed, magsisi, ipahayag at tanggapin ang Panginoon. Okay, so ipahayag ng iyong bibig, maniwala ka sa iyong puso na si Jesus ay Panginoon, imbitahan siya sa iyong buhay at tanggapin ang kanyang regalo na kaligtasan. Gaya po ng, mahirap po no, na i-share, lalo na pag hindi po nila alam kung ano po yung halaga ng kaligtasan. So, ito po ay gaya po ng title natin sa first slide. This is God's greatest gift sa ating lahat. So kung meron nga tayong ibibigay, ihahandog sa ating mga mahal sa buhay, wag po nating isipin yung bagong sapatos, bagong bag, bagong bahay, bagong kotse. Ano po, lahat po ng ito masisira, mawawala ng value. Pero yung kaligtasan, it is for eternity. Yes, our eternal life. Yan po ang dapat na binibigay po natin sa ating mga pamilya. Next, application questions. First question, nakikita niyo po ba? Ayan. Handa ka bang itakwil ang kasalanan sa iyong buhay at italaga ang iyong sarili kay Jesus? Amen. Next, handa ka bang mamuhay para sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya, pagsunod sa Kanya at paglilingkod sa Kanya? Amen. So pagmamahal, mahal po ba natin ang Panginoon? Yes, natatanong po ba natin kung gaano natin kamahal ang Panginoon? So, dito po natin mame-measure yung ating relationship sa Panginoon. Gaano siya kahalaga? Gaano kahalaga yung mga gawain ng Panginoon? Gaano kahalaga na tayo ay manatili sa Kanyang presensya, sa Kanyang mga commands. Okay, gaya po ng sinasabi, sin is between man and God. So, kung mahal po natin yung Panginoon, itatakwil po natin ang kasalanan. Amen po? So, pagsunod sa Kanya. Pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod din po sa Kanya. So, yun nga na pwede nating sabihing mahal, pero kulang tayo sa actions. Ano po? Yes. So, pagmahal natin, kailangan merong gawa. Po? So, gaya po ng mga mahal natin sa buhay, tayo po'y nagsasakripisyo po para sa kanila. Pinapaaral po natin yung mga bata, nilulutuan yung ating mga partner sa buhay. So, mga ganong sakripisyo po, ganon din po yung paglilingkod na pwede nating ibigay sa Panginoon. So, pagmahal natin, dapat mayroong gawa. Amen. So, handa ka bang gumawa ng prayer of commitment para tanggapin siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen po. At siguro ay ilang beses na rin naman po natin itong declare na po sa ating mga buhay bilang mga tapat na Kristiyano. So, sabay-sabay po tayo.
let's go back sa panalangin ng commitment. Okay, prayer of commitment, panalangin na pagtanggap kay Kristo. Sabay-sabay po nating ipanalangin ito. Nandyan po sa last po. Okay, so let us pray this. Let's start. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Naniniwala na ikaw ang tanging tagapagligtas na isinugo ng Ama upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Nananampalataya ako sa ginawa mo sa krus. Nananampalataya ako na ikaw ay nabuhay na muli sa mga patay. Ikaw ay buhay. Inaamin ko na ako ay makasalanan at tinatalikuran ko na ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako at linisin ng iyong banal na dugo. At balutin mo ako ng iyong katuwiran. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Simula sa araw na ito, mamumuhay na akong kasama ka. Mamahalin ka, susundin at paglilingkuran ka. Hindi na ako mamumuhay sa kasalanan. At ako ay mamumuhay na para sa iyo sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat dahil sa iyo ako ngayon. Ngayon ay isa ng bagong nilalang. Ako ay anak ng Diyos, at ang Diyos ngayon ay aking Ama. Sa iyo, Jesus, ako ngayon ay 100% saved. Ako ay para sa Diyos. Amen. Ang ating mga buhay ay para sa Diyos lamang. So lahat po ng diniscuss natin sa nakaraang mga slides, nandirito po lahat sa prayer of commitment. Ano po? Yung paglalapit natin sa Panginoon, paniniwala na siya'y ating tagapagligtas at Panginoon. Naniniwala tayo sa kanyang ginawa sa krus upang tayo'y masave. Opo. So, tapos, inaamin natin yung kasalanan, pagsasabi na tatalikuran na natin ito. Paglilinis ng banal na dugo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, pag-invite kay Jesus na pumasok sa ating puso. Okay? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sa ating pagtanggap, of course, kailangan po nating mamuhay na kasama ang Panginoon, mahalin po natin siya, sundin at paglingkuran. And nakalagay po dito sa iyo, Jesus, ako ngayon ay 100% saved. So wala nang pag-aalinlangan sa ating salvation, sa ating kaligtasan. Wala nang pag-aalinlangan na, ay, baka makapag-commit ako ng tawag dito, hindi sinasadya ang kasalanan. Yan po yung sinasabi ni Pastor. Basta hindi sinasadya. Yung parang na ano lang po, pero kailangan po nating hingan ng kapatawanan. Kahit gaano man ito kaliit. Kahit lang po yung maling pag-iisip po natin, hingan po natin ng kapatawaran sa Panginoon. Okay, so next slide na po tayo.
Oh, gusto ko po itong share. So, um, this is about how important po yung pag-share ng salvation. Opo. So, wala po siya sa ating copy. Yung copy po natin, bali tapos na po doon yung lesson. Ito po, gusto ko lang po talaga siyang i-share. Story po ng minister po siya who was once ushered and welcomed in the church. Ganon naman po tayo lahat nagsimula. Gaya po ng sabi ni Pastor, nagsimula tayong mga makasalanan. Yung iba, swerte na nga po ng iba na nagsimula po sa Sunday school, na bata pa po hanggang tumanda, faithful kay Lord, nabigyan po ng knowledge about Jesus sa pamamagitan ng ating mga magulang. So, sobrang pasalamat po natin noon sa ating mga magulang. At kung sino man, gaya po ng iba na nabahaginan lamang po, pasalamatan po natin yung mga taong nag-share po about Jesus sa atin. So, gaya po, same lang po dito kay Billy Graham. So, yung kwento po niya, noong 1934, isang batang magsasaka na nagngangalang Billy Graham, kasama ang kanyang kaibigan, ay dumalo sa isang tent revival meeting sa Charlotte, North Carolina. Tent revival lang po siya nun, pero punong-puno po siya ng tao. So parang yung pag-start po ng pagkakilala po niya sa Panginoon is out of curiosity. So parang, paano po natin sasabihin yung curiosity sa Tagalog po? Parang, oo, hindi siya sinasadya, parang, tawag dito, nag-caught siya ng interest mo na parang, ay, anong meron dito? Parang ganun po. O di kaya pwede pong nakita po niya sa announcement po na may tent revival meeting dito. Oh, ano ba ito? This is about Jesus Christ. Sino nga ba si Jesus? So curious po siya. Gusto po, yes, nagka-interest po, na parang, si Jesus Christ, gusto ko po malaman about Him. Gusto ko po malaman kung ano po yung nandito sa tent revival meeting na ito. So, punong-puno yung lugar dahil maraming tao ang nag-aasam po ng kaligtasan. Maraming taong nag-aasam na makilala ang Panginoong Jesus. Sa tent revival meeting po na yon, wala nang mauupuan dahil sobrang punong-puno. At halos magpasya na silang umalis dahil sa siksikan ng tao. Kahit saan naman po, parang tatayo ka doon sa dulong-dulo na halos hindi mo na marinig. Parang ano bang ginagawa ko dito? Mapapagod na lang ba akong tumayo? Pero dahil sa sobrang sabik po siyang matuto, malaman kung ano po, nagstay po siya. Pero, muntik na nga, nagpasya na sila Nagpasya na sila ng kaibigan niya na, sige, ang sikip naman dito, wala na tayong pwesto, labas na lang tayo. Ngunit, may isang usher na nakapansin sa kanila. Ganun po ka-importante. Gaya ng sabi ni Pastor, wag po nating maliitin ang ating mga responsibilidad sa tahanan ng Panginoon. Lahat po ay importanteng bahagi. Tayo pong lahat importanteng bahagi ng ating simbahan. So isang usher lang po nun, yung nakapansin sa kanila. 'Di ba? Para po siyang shepherd ng mga sheep. Uy, may makakawala. Parang ganun po. Sige, kunin natin. Yun nakapansin, nilapitan po sila. Sa halip na hayaang umalis dahil masikip, di ba po? So, dahil usher po siya, ginawa po niya yung responsibilidad po niya na i-keep ang lahat ng sheep. Lahat ng interesado, lahat ng may curiosity sa Panginoon. So, parang ganun po. Pag nag-share po tayo ng salvation, alam na po natin na curious yung tao. Hahayaan na lang natin dahil tinatamad tayo? Hahayaan na lang ba natin dahil busy tayo? Wala tayong panahon.
pwede naman po na kausapin mo muna at usap tayo minsan sa ganitong panahon. Pero pag sinabi mong usap tayo minsan sa ganitong oras, tapos hindi naman po natutuloy, paano po niya paniniwalaan yung mga sinasabi po natin? Ano po? So dapat mag-commit po tayo sa gawain ng Panginoon. Gaya po ng ginawa ng usher na ito, nag-commit po siya. Sa halip na hayaang umalis, pinapasok sila at binigyan pa ng upuan malapit sa harapan. Dahil ang siksik na po doon eh. So dito na lang po nun yung maluwang. Di po ba pagka anniversary po natin, siksik po dito. Minsan papapasukin na lang natin dito, tapos dito po sila sa harap. So ganun po yung ginawa ng usher na yon. At sa gabing iyon, narinig ni Billy Graham ang mensahe ng Ebanghelyo. Naitanim ito sa kanyang puso at nagbago ang kanyang buhay. At doon mismo, sa 10th revival meeting po na yon, isinuko niya ang kanyang sarili kay Kristo. So ganun po, kaimportante. Isang simpleng meeting, malaking pagtitipon man, mahalaga po ang lahat ng ito. Dahil we can save people. We can offer them the salvation na meron po tayo. So, ayaw po ng Panginoon na sarilinin lamang po natin ang salvation na ito. Kailangan po nating naibabahagi. So, mula sa karanasang yon ni Graham, si Graham ay lumago at tinawag ng Diyos upang mangaral. Diba? Spectator lang po siya, nanunood lang po siya, pero binigyan po siya ng tungkulin ng Panginoon para mangaral. Siya ay naging isa sa pinaka-maimpluwensyang ebanghelista sa kasaysayan at nangaral sa mahigit na, nagigess niyo po ba kung ilan po? Sige po, bigay po tayo ng numero. 1 million. Sige po. 2 million. 2 million. Sige po. Ayun po. So, nangaral siya sa mahigit na 200 million tao sa buong mundo. Amazing si Lord. Ganyan po yung gawa ng banal na Espiritu. Amen po? At milyon-milyon ang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. So, ganun po. Bawat isa po sa atin, mayroon po tayong binigay ng Panginoon na kakayahan, talento, iba-iba po. So gaya po ng usher na yon, yun lang po yung kailangan niyang gawin at ginampanan po niya. Hindi po yun madali. Hindi po, di ba? Kasi pwede mong sabihin, hayaan mo na sila. Pero hindi mo alam na yung isang tao na yon ang magdadala ng milyon-milyong katao sa Panginoon. So dapat wala po tayong sinasayang na effort. Hindi pwede na may responsibilidad po tayo sa Panginoon every Sunday. Hindi po pwede na to. Okay na yan. Gaya ng nag-worship leader, kumakanta, nagbaback up. Lahat po ibigay po natin yung lakas, yung kakayahan natin sa Panginoon. Kasi hindi po natin alam kung sino po yung matatouch, kung sino po yung hihipuin ng Panginoon para gumawa pa ng mas malaking bagay para sa kanyang gawain. Amen po? So, ito po, share ko po. Ito po si Billy Graham. Paano po siya mag-play? Ay, may sound po. Opo, siya po. Ito po si Billy Graham. Wala po siya. Saglit lang ha. Kasi ganda po ng kanyang story po. Pwede kong forward sa'yo, John? Ha? Play? Sige. Play ko ngayon.
Baka nakaano yung yung sound po niya. Ah, okay. Sa akin lang siya, no? Hmm. Kasi wala akong dalang Bluetooth. Kung ano sana, no? Hmm. Sige, sige, mic ko. Ayun. Volunteered with great anticipation because of what Jesus did on the cross. He died for us, but he was raised by God. I found during the latter years of my life when I've had sickness and May file ka? Kaso na daw. Nisend ko sa messenger nga lang. Naririnig niyo po ba? Mahina lang. the vast majority of my life has already been lived. My record has already been made. I don't have very much longer. I know that. Some of my closest friends and relatives, especially my wife, already in heaven. Ilang pangalan? Hindi. Speaker? Hindi ko sure. Yan ba? Ayun. Sige. Baka sobrang lakas yan. And because of the hope we have in Jesus. Ulitin po natin. Sige po, ito po siya. Yan po yung itsura po niya. Tumanda na rin po siya sa pagsiservisyo sa Panginoon. I'm going to heaven. I'm looking forward to it with great anticipation because of what Jesus did on that cross. He died for us, but he was raised by God. I've found during the latter years of my life, when I've had sicknesses and been in the hospital and so forth, there's a peace that just resides there and stays there that I cannot explain. We all die. I'm not going to escape it. I don't want to escape it. I want to go. The vast majority of my life has already been lived. My record has already been made. I don't have very much longer. I know that. Some of my closest friends and relatives, and especially my wife, are already in heaven. And because of the hope we have in Jesus, we can all be in heaven someday forever. A radical change must take place before you can get into heaven, before you can be accepted by God. You say, well, what do I have to do? You must repent of sin. You repent and you believe. Believe in Christ and you receive him in your heart and say, Lord Jesus, come in, and he'll come in. You don't have long. You'll be in eternity, and the decision you make tonight may decide where you'll be. And anybody can believe. A blind man can believe. A deaf man can believe. An old person can believe. A young person can believe. And that word believe means commit. I commit my life totally to him. So gaya po ng napakinggan natin, a life committed sa gawain po ng Panginoon. Amen po?
So, gaya po ng sinabi po niya, wala po tayong maipagmamalaki, kundi we can be very proud of ourselves kung ano po yung nagawa po natin dito sa mundong ito habang nabubuhay po tayo. Gaya po ng sa kanya, satisfied na po siya. Sabi niya, hindi na po siya makaantay ng time na kasama po niya yung Panginoon dahil nagawa na po niya yung purpose po niya sa mundong ito. So, ganun din po tayo. Hindi po tayo mawawala sa mundong ito na hindi nagagawa ang ating purpose. So, gagawin po natin yung pag-share ng salvation dahil ito po ang main purpose natin dito sa mundong ito. At of course, dahil po nag-share po tayo ng salvation, uunahin na po natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen po? Lahat ng tao sa bahay na kasama po natin, maging ilaw po tayo sa kanila. Okay, so next is write the name of anyone you would like to reach out this month to share God's salvation. So, a family, friend, neighbor, or even enemies. Because heaven is for all. Para po sa lahat. Mas okay pa nga po, mas ano pa nga po na sa enemies po natin din i-share. Ano po? So, pwede po tayong maghingian ng kapatawaran. Sabihin po natin na dahil sa kasalanan natin na to, dahil nag-aaway tayo, in between, hindi po tayo makakatawid sa Panginoong Diyos. Kaya kailangan tanggalin po natin itong kasalanan between us. At sabay tayong manalig sa Panginoon, sabay nating tanggapin siya, at tanggapin ang kaloob po niya na kaligtasan. So, ito po yung paper. I-share ko po to sa lahat. Last natin na activity, isulat po natin. Sino pong walang magagamit? Meron po kayo. Meron po. Meron po kayo. Meron. Ito po. Sige po. Meron po. Sige. So, isulat po natin. Lista po natin lahat ng gusto nating bahaginan ng kaligtasan ng Panginoon. Okay? So, family, friends, neighbors, or even our enemies. Dahil ang kaligtasan ay para sa lahat. Okay. Sige po, pwede po sabihin, pwede pong ilagay natin kapitbahay, family, de los Reyes, ganun po. Yung ganun. So, o di kaya tito ko, tita ko, kumare ko, kumpare, ganun. Kumparing Jay, kumaring Leia, mga ganun po. Lagay po natin lahat ng gusto nating bahaginan ng kaligtasan ng Panginoon po. Sige po. Hindi po. Sa inyo po siya. Sige. Hindi po. Sa inyo po siya. Yung gagawin po natin, kung tapos na po tayo, itupi lang po natin sa harap natin. Itupi po natin and then
Let's close our eyes. After po nating maisulat lahat. Mas maganda po, mas marami. Mapunong-puno po yung ating mga papel. Sino po yung babahaginan natin? Opo, basta may idea po tayo kung sino po ito. Ito pong nilagay po natin sa papel, this is a reminder for us na hindi natin pakakawalan, gaya po ng ginawa ng Asher kanina. Hindi po natin papakawalan ang mga taong ito. Kailangang ma-receive nila yung salvation ng Panginoon. Okay. Mukhang malaki-laking gawain po ito this month. Ano po? Dahil ang dami po nating nailista. Sige po, ay, ayaw sumulat. Ito po siguro. Ayan. Sige po. After po nating maisulat, yung mga babahaginan po natin. Okay. Kung tapos, gusto mo po, tita? Meron ka na po. Sige. Sulat po natin. Pagkatapos po nating maisulat yung mga pangalan po nila, close po natin ito. And let's say a short prayer sa Panginoon. And isipin po natin kung ano yung first na step, first na hakbang po natin para i-share po yung salvation na ito sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay, katrabaho. And for our closing prayer, manalangin po tayong lahat. Okay, let us pray. Panginoon, alam po ninyo ang mga taong nais naming lapitan, nais naming bahaginan ng iyong kaligtasan sa month na ito, Panginoon. Nais naming bahaginan ng kaligtasan na iyong walang bayad na ipinagkaloob sa amin. Banal na Espiritu, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, talas ng isipan at pusong may concern sa mga taong mahal namin na ito sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na dahil sa iyong dakilang pag-ibig at pagkilos sa aming mga buhay, ang mga mahal namin sa buhay ay tatanggapin ka at ang kaligtasan na siyang pinakamahalagang kaloob mo at ang bunga ng iyong hirap na pinagdaanan sa krus at ang iyong pag-alay ng iyong buhay ay mapapasa sa kanila po, Panginoon. Ang kaligtasan po na iyong handog, ang kaligtasan na iyong pinaghirapan, Panginoon, ipagkaloob niyo rin po. Nawa mangyari po na tanggapin po ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan, katrabaho at mga kakilala. Kami ay nananalig sa pangalan ni Jesus na pagkatapos ng buhay namin sa mundong ito, kaming lahat ay masayang magsasama-sama na tinatamasa ang buhay na walang hanggan kasama si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa aral na naibahagi sa umagang ito. Sa iyo lamang ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord.